So, ayun na mga best, no? Available nga po dito ng MX250 ng microbike. Okay, so may apat silang unit na ganito. Sa harap natin, kulay blue. And then, sa mga nagtatanong, ano ba yung specs natin pagdating dito? Okay, ang specs natin dito, nandiyan sa side nung screen nyo. Makikita nyo yung full specs natin pagdating dito sa motorcycle. So, ayun na nga po mga best, no? Available na nga po dito sa may microbikes ng Rafael Branch. Itong napakaganda, napaka-forma na pang off-road. Dual sport na po ang isang to. At syempre sa specification, sobrang sulit na ito. Okay, so sa kanyang headlight na naka-LED projected lamp na maliliit. And then meron na rin tayong hand grip or hand guard. So yun na nga, kita nyo naman dito sa kanyang cowling, ang forma, malapad. And then meron tayo ritong headlight na wag natin tanggalin kasi syempre para doon sa may-ari ito eh. So meron tayong 5 na projected lamp na maliliit. Tapos mayroon tayong daytime running light dito. Paikot naman yan, yung signal light natin dito, flexible. LED na rin yan. Meron tayong JHL Off-Road, yun yung talagang pinakapangalan niya. Ayan, meron dito. And then mahaba rin yung kanyang fender, malambot. Yan, flexible hanggang extension niya. And then yung kanyang suspension, naka-inverted forks tayo rito. Meron tayong cover, naka-single disc brake din tayo rito. Wide spoke na rin tayo. And naka-on and off-road na rin tayo dito sa kanyang gulong. Ayan. Ang size naman dito ay 3x21. Ayan. So ang ganda na design. Okay, nagaganda na ako sa motorcycle na to. So ayun na nga. Available dito kung napapansin nyo, yung iba is may kulay blue rito. Tapos dito naman sa isa is kulay red. Ayan. So yun yung pinagkaiba nila. Yung lining na blue and red. Okay? So yung decals lang naman yan. Pero same pa rin naman yung design and looks na ito. Okay? So yun lang yung option nila. Dalawa lang ang meron doon. Blue and red. Okay? So ayan. Meron tayo rito na bulb type pa rin. Yung kanyang headlight. Maganda yung cowling. Malapad. Kita nyo naman yan, di ba? Oh, lagyan nyo ng number dito, tapos pang karera nyo. Pwede. So, may sticker tayo dito ng MMC. Yung signal light natin, LED, flexible. Ayan, naka-inverted forks. May cover na rin tayo rito. Yung ating fender, napakahaba ng fender. Flexible din yan. May extension din tayo rito. And yung kanyang tires is naka-dual sport na rin tayo rito. Pang on and off-road na rin yan. Meron tayong single disc brake, dual pad caliper. At yung size nitong nasa harap ay size nito ay 3x21. Yan yung kanyang size. Naka-wide spoke na rin tayo rito. Talagang pang off-road talaga siya, no? So sa lahat ng mga naghahanap ng pang trail bike, pwede ang isang to. So sa microbike na decals dito, may JHL off-road. Ayan. So sa kanyang makina, ito yung tsura, yung ating, ito nga pala ay carb type. Ayan. So yung kanyang tambucho, okay, so parang akala mo, ano ba? Parang pinakalkal yung tambucho, pero yan talaga yung itsura niya. May metal naman tayo rito na cover para in case na madikit yung tuhod natin, safe tayo. Kickstart. Makina natin dito, may JHL off-road na nakalagay. Okay, yung ating rear brake pedal, ito pa-sharp yung design niya rito, kaya ingat din tayo rito. Mas maganda yung sapatos na gagamitin natin dito, makapal, okay? Kasi medyo matulis yung part dito. Ayan. Tapos meron na rin tayo rito na cover para sa ating engine cover. Ayan. Skid plate siya, pero flexible na or malambot na plastic. Ayan, hindi siya basta-basta masisira. Okay? So parang carbon fiber finish na rin yung itsura niya. Yung kanyang makina dito, ayan, yung style dito. So naka-carb type tayo, and then meron tayong monitoring ng ating oil in case na makalimutan natin or kailangan na natin magpa-change oil. Makikita natin dito kung okay pa ba o hindi pa. So meron din tayo ritong cover para sa ating engine, para sa mga talsik ng putek, lalo na kung pang trail nyo to, goods to. Okay, protektado ang ating makina sa ilalim. Yan. So sa tambucho, ito yung design niya.
Punta rito hanggang doon. Hanggang doon. Okay. Tapos may kickstart na rin tayo. Rear brake pedal, smooth lang din. Yung tapakan natin dito may mga sharp design. Natitiklop din naman yan or napiflip naman. So, yung ating angkas, pwede nyong tanggalin to. Kasi may allen dito. Ayan, pwede nyong baklasin kung ayaw yung mag-angkas. Para mag-isa lang kayo, di ba? Pag nagtitrail. Pwede naman yan. Pero kapag di nyo naman kailangan, hindi naman siya masyadong sagabal. Di ba? Yung foot pegs, ayan din, matulis din to. Kaya dapat yung ating sapatos dito is makapal talaga. Napiflip din naman yan. Ganyan yung itsura niya. Okay, so yung shock natin dito, meron na rin siyang baso. Ang ganda, kaya pala malambot. And then adjustable siya. Ayan, mukhang hindi ka talaga tinipid dito ni Microbike. Okay, yung carb niya, ang laki din. Ayan. So ito yung itsura nung ating shock. Ayan. So, foot pegs para sa angkas. Metal din naman yan. Pero kung gusto nyo hindi mag-angkas, pwede rin naman. Tsaka hindi naman siya masyadong halata. Okay, taguunay naman siya. Meron siyang bracket dito. Ayan. So, yung ating tire hugger, meron na rin tayong goma dito. Or plastic na malambot. Ayan. So, sa talsik ng putek, yung ating swing arm, malapad, makapal. Naka-single disc brake din tayo dito. Naka-single pad caliper. So, naka-wide spoke na rin tayo dito. Ang size naman dito ay 4.60 by 18. Ayan. So, yung side dito, ng ating fairings, meron tayong MMC. Tapos, minimalist lang yung kanyang design para sa kanyang decals. Hindi naman siya mukhang masakit sa mata. Ang ano nga ang ganda nga aggressive din. Tapos, may mga sharp design din tayo. Ayan. So, yung gas tank natin, ito, ang laki ng cup. Ito yung ating susian. Okay, so dito naman sa side, naka monoshock din tayo rito. Adjustable na rin yan. Meron tayong goma para sa mga pangharang sa talsik ng putek. Maganda at malapad na swing arm. Naka single disc brake, wavy design, dual pad caliper. Naka wide spoke din tayo rito. Yung size dito sa likod is 4.6 by 18. Ayan. So naka dual sport na rin tayo rito. At yung kanyang rim, merong sticker ng MMC. Ayan, merong Microbike MX250 na sticker dito. So, ganun din dun sa harap. So, sa tambucho, ito yung itsura niya. Nandito sa pinakataas. Yung ating bracket dito sa mga gamit. Ayan, matte finish din yung ginamit dito. Signal light natin dito, flexible din. LED rin tayo dito. Meron tayong tail light na LED rin. May plate light na rin tayo dito. Lagayan ng plate. At may reflector. Ayan. So sa side, meron din tayo rito chain cover. Yung kanyang sprocket size ay 520 49T. Ayan. So malaki yung sprocket size niya. And meron na rin tayo roller para dito. Okay? Para dito sa ating chain. Ayan. Okay. So naka-single shifter din tayo rito. Napiflip naman din yan. Ito naman yung other side ng ating makina. Okay, so ito ay 5 speed, 1 down, 4 up. Ayan. So sa kanyang upuan, okay, meron tayo rito magandang leather na ginamit. Sobrang lambot din nito. Hindi siya masyadong bukaka, makapal yung foam na ginamit. Ayan, so maganda yung lining dito na kulay red. Parang, 'di ba, akmang-akma dun sa fairings natin. And then meron na rin tayo rito na bracket para sa ating top box or kung may mga ilalagay kayong gamit dito, pwede kayong maglagay. And meron din tayo ritong taillight na LED na signal light. May plate light na rin tayo rito, lagay ng plate. Yung fender niya medyo lang siya, maliit lang or maiksi lang. Tapos meron tayo ritong reflector. Ayan. So sa side, may chain cover na rin. Maganda at malapad na sprocket. Okay, ang size dito ay 45T. Ayan, 520 45T yung sprocket size. Meron na rin tayong roller para sa kanyang chain para iwas na talsik or iwas talon ng chain natin. Ayan. So naka single head shifter din tayo rito. Ilang bang speed to? Kung hindi ako nagkakamali, ayun, 5 speed, 1 down, 4 up yung kanyang gear position. Ayan. So sa upuan, sobrang lambot din ang upuan nito, tsaka ang haba ng design dito. Ayan, hanggang dito sa ating betlogs. Yung cover ng foam niya. Ayan, makapal din yung foam. Hanggang dito sa OBR.
So isa sa mga nagustuhan din natin dito is naka digital panel na rin tayo dito. Yung ating ignition, yung susi niya, okay, yan yung itsura. Tapos meron tayong lever guard. Yun o, ito plastic. Ito naman metal. Tapos ito yung kanyang clutch. Smooth lang din naman. Adjustable din yan. Depende sa inyo kung gaano ka-adjust yan. Ayan, pwede nyo i-adjust. Tapos ito rin, adjustable. Oh, natataas siya. Ayan. Diba? Ang galing, no? Kaya hindi siya basta-basta mapuputol. In case na mabuwal tayo, hindi siya basta-basta mapuputol. Ayan, ganyan siya. Oh. Kasi karamihan mga adventure bike talagang pag nasemplang napuputol yung lever, at least ito hindi siya basta-basta mapuputol. Ayan, so meron na rin tayong ganitong parang goma. Ayan, goma na rin pala to, so pwede nyo tanggalin din. And sa mga switches meron tayo ditong electric starter. Kanyang front brake smooth lang din. Throttle nya or yung grip nya, ito sobrang kapit ng grip na ito. Throttle nya naka quick throttle tayo rito. Ayan o, sobrang babaw lang din. Electric starter lang yun nandito. Dito naman sa side, high and low. Ito, kill switch pala to. Ayan, ito naman, high and low. Ayan, signal light, busina, and then choke. Ayan, gas tank natin, malaki din. Ito yung tsura. Ayan, so ayan, sa lahat ng mga nagtatanong ng update para dito sa may MX250N, available na po dito ng isang unit. So kontakin nyo na lang dito si Microbike San Rafael para dun sa mga magpapareserve or kukuha ng ganito. Message na lang din sila or pwede nyo akong kontakan. Okay, so sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan. So dito tayo sa side, kita nyo to, naka digital panel na rin tayo dito. Ito yung susi nya, ito yung ignition. Ayan, maliit lang. Tsaka tagun-tago siya. Ayan, so naka-digital na rin yung ating panel. Ayan, panel gauge natin. Maliit lang, pero nandiyan na yung speedometer. Tapos yung iba pang details. May ganito tayong rubber or foam. Ayan, meron tayong foam na ganyan. So natatanggal yan, pwede nyo tanggalin. Handlebar natin dito, maganda yung paint job. Kulay gray na matte finish. Tapos mga switches natin, meron lang tayo dito sa side na electric starter. Yan, dito naman sa side, kill switch, high and low, off. Ayan, signal light, tapos busina. Yung grip natin dito makapit din. Throttle, yan, medyo malalim ng konti. Ayan, tapos yung ating lever, ayan, meron tayong adjust dito, pwede nyo i-adjust. Tapos smooth naman yung clutch natin, smooth lang din. Meron tayong rubber dito. Ayan, so sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Pinaghahanap ka ng pang trail bike na 250cc, yan, panalo yung presyo nito. Alamin natin, no? So yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle ng Microbike MX250? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. Ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 125,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, cash basis pa lang po siya. No, hindi pa siya available sa installment. For cash only lang po ang motorcycle na to. So sa tingin nyo, sulit nga bang bilhin ngayong 2026? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakabili na. Yes po, may mga nakabili na po ng ganitong motorcycle. Baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos. Mula sa pawis hanggang unang sweldo, bawat pisong inipon may pangarap na buo. Hindi lang makina ang gusto mong iuwi, kundi kasama sa bawat lakbay ng iyong sarili. Hindi kailangan ng sobrang daming display kung ang kalidad kayang tumagal habang buhay. Sa bawat kalsada, sa bawat hamon ng buhay, Microbike kang kasama, hindi ka iiwan kailanman. Di lahat ng mahal, siya na ang panalo. Ang tunay na sulit, nasa kalidad ng serbisyo. Kapag oras na ng laban, hindi ka bibiguin.
Motor na may puso, ito ang pipiliin. May tambay, hindi lang basta pangalan. Kasama mo sa bawat pangarap na nilalakaran. Hindi lang motor, ito'y simbolo ng tiwala. Bawat ikot ng gulong, tagumpay ang kasama. Hindi lang dahil sa presyo o forma, kundi sa kalidad na hindi nagpapabaya. Kapag pamilya ang dahilan ng bawat biyahe mo, matrubay kang sasabay hanggang sa dulo. Hindi sukatan ang dami ng features, kung sa tibay naman mabilis mawalan ng kulay. Mas mahalaga ang motor na subok sa daan kaysa pangakong maganda lang sa harapan. Hindi kailangan sumabay sa ingay ng iba, dahil ang tunay na kalidad kusa mong makikita. Kapag gumandar na, ramdam mo ang diferensya. Bawat kilometro may kasamang kumpiyansa.